But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po ng warrant of arrest ng ICC, gusto ho enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na haharapin niya yung charges. So I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun. Ando na siya. So, ang pag-uusapan na po natin ay yung warrant of arrest. Dahil marami po ang kumu-question kung meron bang valid warrant of arrest. So, tanungin po muna natin si General Nick. Sir, nung natanggap po ang warrant of arrest ng PCTC, ano na po ang sumunod na pangyayari na umabot na sa inyo to? We were requested by PCTC to help implement warrant of arrest. So, kanino po ito muna pinadala? Sino po yung una nakaalam na humihingi ng assistance yung PCTC? Ma'am Jean? Yes, ma'am. The GPNP was informed po nung request po ng PCTC for the PNP to extend police assistance po. And the GPNP directed po the CIDG under the leadership of General Torre to provide security assistance po sa PCTC. Ano po yung detalye na supposed to be task na gagawin ninyo para malaman po nila? Ang PNP po, ma'am, ay limited lamang po sa pagpo-provide po ng security doon po sa mga mag-i-implement po ng warrant through the Interpol mechanism po. So nakayanan doon po yung PCTC, and in fact, it was the PTC Executive Director po ang nag-inform po sa ating pong dating Pangulo, at nandoon po yung mga prosecutor po ng DOJ, at ang PNP po, in the person of General Torre po, was there to provide security po. So ngayon, sabi niyo po ay magpo-provide din po kayo ng assistance sa PCTC, sa Interpol, saka sa DOJ. Yusek Nick, ano po yung naging papel po ninyo at the time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Sa kampo ng DOJ, nalaman namin yung notice sa PCTC through the Bureau of Immigration. Kasi yung PCTC, i-diffuse niya yun, o ikakalat niya sa may iba-ibang law enforcement agencies natin na may ganong notice, no? Notice for the warrant of arrest. Alam natin sa DOJ, may dalawang layers tayo, no? Ang BI at ang NBI. BI ang nag-inform sa amin na may ganitong request. Tapos, so may mga representatives mula sa BI at sa DOJ na nagpunta. Sa BI, si Commissioner Viado mismo nagpunta. Tapos sa DOJ, nandun ako, at si Prosecutor General Dong Fodolion. Ang naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na sumusunod ito doon sa mga kinakailangan ng ICC upang ma-properly ma-deliver si PRRD sa kanila. Okay. General Torre, General Nick, sinasabi kasi nila, especially, I will refer this to the situation of Attorney Bello, hindi daw niya nakita yung warrant of arrest. Ano po yung masasabi niyo doon? May violation ba doon? Dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest. I think Attorney Bello is not in the scene during all this time, ma'am. So talagang hindi niya makikita. Pero yung, kasi, sir. Dagdag lang ako, no? Tama si General Torre, wala si Attorney Bello mismo doon nung pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no? Na kahit pa paano nakapasok siya doon, no? Pero yung pumunta na kami doon sa tube upang ipatupad, wala siya doon. At doon naman sa tube, no, yung hiningi ng kampo ni PRRD, yung copy ng warrant of arrest, ay nakapakita kami at naka-share kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. So in other words, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Unang-una dahil hindi naman siya yung suspect. At pangalawa, wala siya doon. Okay. So in other words, sabi niya, magiging lawyer daw siya. Dapat nandoon daw siya or binigyan siya. Ano masasabi niyo po?
May 3 abogado sa scene, si PRRD, no? Nandun ang dating Executive Secretary, si Salvador Medialdea, nandun ang kanyang misis na abogado din, at nandun din, at eventually, no, yung lumipat na kami sa Villamor, nandun si Attorney Delga, Well, sir, misis po ni... ni ES Medialdea. So bali 3 po yung kasama na lawyer. Eventually dun sa, dalawa muna sa, sa tube. Okay. Yung mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, as a suspect, hindi naman siya na-deprive. Ay, hindi na deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya doon sa tube, pero nakiusap yung mga abogado niya na wag muna. Kaya yung naging pasya ay ilipat siya sa mas secure na area, which was eventually sa Villamor Air Base, at doon na namin, after binigyan sila ng pagkakataon na magpahinga, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. So balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest. Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay inaaresto namin. At that time po ba, naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay ginamit ni ES Medialdea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, ma'am, maayos. Until the end, hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi nang siya in-receive ng ICC, he is fine. And actually, bago bumaba sa plane, he made a video, na andyan naman ngayon sa social media. He says that he is fine. Okay. Kay General G naman po, medyo inaano kayo sinasabi, umiiwas daw kayo sa tanong ni Senator Bongo. Paano niyo po ba itong sasagutin? Ganito po kasi ma'am yung nangyari nun ma'am. Nung maisakay na po at lilipat na po sila sa Villamor, susunod po si PNP. I was supposed to board po yung sasakyan ni PNP at paalis na po. Kaso nasa yung pinto ng van, umandar na po yung sasakyan niya. Humahabol po ako. Hindi ko po iniwasan, with due respect po kay Senator Bongo. Kung na-offend po siya, pasensya na po. Pero there was no intention on my part na takbuhan siya. It so happened na hinahabol ko po yung convoy. Kaya po tumakbo po ako palayo po doon sa direction po nila. So from there, sa airport, dinala siya sa Villamor Air Base? Tama po ma'am. Yes, ma'am. Okay. Nung nakapasok na siya at dinala siya sa Villamor Air Base, General Torre, paki-describe. Kasi kanina may kinukwento po kayo na naging relax naman yata ang Pangulo at umupo siya sa kanyang sa sila ng Pangulo. Paki-describe nga po yun. Well, sa particular place kasi sa Villamor is the 250th Presidential Airlift Wing. Yun po ang lounge ng presidente ng Pilipinas. At doon din siya, nung siya ang presidente, doon siya naupo sa same seat na para sa ngayong presidente. Pinabigyan po namin, pati po ang kanyang mga kasamahan, they were there in the most comfortable lounge, arguably sa kahit na anong airport natin sa buong Pilipinas.